Magandang araw sa lahat naman at welcome sa ating programang GOT or God is our Teacher. Ito ay continuation, part 2 sa aming third live discussion with RJ Senyo. At huwag na natin patagalin, continuation na to. Oh, sino paniniwalaan ko? Ikaw o itong si Mr. Soriano? Number 3, sabi mo, ay basta kontra sa Panginoon sa Kristo, wag tayong tinatawag na, wag tayong tumutulpo dyan. Eh, sino nagsubok po sa kanya na ipalisto po yung sekta po ninyo? Kung talagang totoo kayo na sumusunod kayo sa Panginoon sa Kristo, sino nagsubok kay Mr. Soriano na ipalisto yung sektang inaaniban po ninyo? Wala yan sa Biblia eh. Di ba? Oh, 1 minute na po ako. Next na po kayo. Sige, kayo po. Sige po. RJ. Sabi mo, yung tanong niya muna, yung sugo. Sino nagsugo kay Soriano para mangaral ng Ebanghelyo? Kanino bang kalooban mangaral ang Ebanghelyo? Di ba kalooban sa Diyos? Pag sinusunod mo yon, kung naniwala ka, ginagabayan ka ng Diyos. Yung panampalataya mo, ang magtulak sa'yo para gagalaw, kung naniwala ka sa Diyos, yun ang gagalaw sa'yo, yung Espiritu Santo na nandyan sa iyong puso. Pag nanampalataya ka na, hindi anghel, hindi tao, hindi. Kung di, ang Espiritu mismo ng Diyos mag-udyok sa iyo para ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos. Pareho ni Kristo, inudyokan siya ng Espiritu Santo na nahandin sa kanya, sa kanyang puso, na magpatokso kay Satanas. Magbasa nyo nun sa tamang translation ng ng Joy Reims version, ng English version, sa Matthew 4, verse 1 to 6. Pareho. At hindi na siya naniwala, alam talaga niya na meron talagang Diyos. Yung panampalataya at alam ni Kristo, pinagtulak sa kanya para ngayon. At yung Espiritu Santo, hindi mo alam kung ano ang gusto na yun, ang Diyos mismo ang magtulak sa iyo, gagawin ang kanyang gusto. Maraming talata. At mababasa nyo rin ho yan sa King James Bible version or Aklat ng Diyos na alam nyo sa Biblia ang tawag nyo. Kung maniwala ka, ang Diyos mismo, ang paniwala mo, kasi niwala ka, yun ang magtulak sa iyo. So, I believe this is the book of God and I want to teach. Pareho yun sa nais mo. Kung magnais ka muna na ikaw ay mangaral, ikaw ang masusunod. Kung nais mo lang, kung voluntary, mangaral ka. May mangaral na pera lang hinahanap. Kakalikot lang. Bis mangaral, mangangalikot. Nakasabi sa 2 Peter 3, verse 15 to 17. Mangaral din nun, pero hindi sa Diyos yun. Yung gusto mo, alam ng Diyos, nais mo ba o hindi? Sa Acts 15, verse 8, kung nais mo ba o hindi. Yung gusto mo, at ang Diyos ay willing na ikaw ang mangaral, basta gusto mo lang. Kung ano ang gusto mo, inisip mo na ikaw mangaral, patunayan mo, o gusto mo pala, o sige, sa'yo lahat yun. Yun ang freedom mo. Sa'yong gusto. At kasama, hindi na gusto, maniwala ka kasi gusto mo kasi naniwala ka eh. Sa 1 Thessalonians 2:13. At ang mahalaga, yung sabi ng Diyos, sabi ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo kay Pablo, na they are led by the Spirit. Sa Romans 8, verse 14. At mismong pagsasalita mo, kung may gusto ka, lalo na kung hindi katulad ng apostol at mga propeta na tinatawag ng Diyos, ikaw ngayon may gusto ka, pwede yun. May talata sa 1 Corinthians 14 verse 36 to 39. Ang ating basihan, pwede yun. Basta gusto mo lang. Basta sinasabi doon, nakasulat ang iyong itinuturo. Mga utos nakasulat. Pag hindi nakasulat, huwag mong ipangaral. Sabi ni Pablo. Sabi ng Diyos kay Pablo. Kasi yun ang turo ng Espiritu Santo sa kanyang puso ni Pablo. Sinusulat ni Pablo. So, kaya sinusulat ng mga apostol. Sa kanilang sinusulat, sabi na ang basihan ng kalooban o batas ng Diyos. Nakasulat yan sa 2 Peter 3 verse 1 to 2. So, bakit nyo pahirapan? Kayo nangaral nga, theological path, palpak ang aral nyo. Palpak. Hindi nyo alam na ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos nanahan sa kanyang puso at nakanahan sa atin. Puso.
bilang mga anak ng Diyos, yung ang tunay na Kristiyano, yung tunay na iglesia, pinanahanan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya, yun din na intindihan, ang Ephesians 2:20 to 4 onwards, sinasabi doon, ang Espiritu ng Diyos nanahan sa iglesia. Yung iglesia kasi, yun ang komunidad, maraming tao ang ibig sabihin ng iglesia. Pero ang paghahari ng Diyos, ang kahari ng Diyos sa inyo. Every one of you naghahari ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa inyo, sa inyong puso. Sa inyong puso. Kasi may batas na puso na ating pananawalaan. Sa puso nilagay ang batas ng Diyos. Para ang ating puso lalakad sa batas ng Diyos, pati ang ating isip, pati ang ating gawa galing sa puso. Kaya kailangan ang pagharian ng Diyos na kanyang Espiritu na malinis ang ating mga puso na mga marumi at makasalanan. Pati ang paglilinis ng ating puso sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo sa pagpatawad ng kasalanan every time na violate natin ang utos ng Espiritu na sa ating puso sa kanyang pagsunod sa ating pagsunod sa kanyang batas. Basta hindi mo lang sinasadya. Hebreo 10 verse 26. Medyo pausa ko. Parang ganito lang yan. Pupuri ka sa Diyos. Walang natatanong. Basta marunong ka kumanta, pwede kang pupuri sa Diyos. Pero mangaral, hindi pwede. Ano yun? Parehong gawa sa Diyos. Kumakanta ka at mangangaral ka. Walang bawal doon. Sino nang sabi? Kailangan pa ba nag-aral ng church magisterium sa seminaryo? Kailangan pa ba? Mag-obispo ka, mag-aral ka ng seminaryo? Mayroong requirements ang obispo na Kristiyano. Mag-asawa, may asawang babae. Kayo walang asawa. Sa Kristiyano si Kristo ay hindi Kristiyano, siya po'y ulo ng Kristiyano. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6. Sa tamang translation, sa Juerin version, mahalaga po ang Juerin version. Pag may duda ka, doon mo kukunin sa King James version. Pag may duda ka sa dalawa, doon ka pa po sa Greek at sa Hebreo na ma-access na ngayon sa internet. Hub Bible, HUB Bible. May Greek doon, in Strong's and Thayer's Dictionary from Greek and Hebrew, na pinanulaan ng both Protestant at mga Katoliko. Walang masama, basta banal ay yung gagawin. Ang pinakabanal na gawain para sa Diyos, ang mangangaral ang Diyos, ang gusto niyang pangangaral talaga. Nababasa niyo uli doon sa 1 Corinthians 14 verse 1 to 2. Yun ang prophecy yan. Ang prophecy kasi pangangaral, hindi lang panghuhula. Pangangaral, pagpalakas sa mga tao sa pamagitan ng aral ng Diyos sa iglesia. Yun ang gawain ng Diyos, gawain ni Kristo, gawain ng Espiritu Santo, pangangaral. Wala ko nakita ng Espiritu Santo kumakanta eh. At pwede tayong kakanta may kasama ang Espiritu Santo. Pero ang Espiritu Santo mangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Nandyan kay Kristo, nandyan sa atin, nandyan sa apostol, basta tayo sumusunod sa mga sulat na galing sa puso ng mga apostol at mga propeta. Galing sa puso ang kalang aral. Ang Espiritu na nahan sa kalang nagturo kung ano i-aral. Pero hindi tayo propeta, hindi tayo apostol. Kaya nagbabase tayo sa kanilang sinusulat. Pag nangaral ka, yung nakasulat ang i-aral mo. Sabi ni Pablo, sabi ng Espiritu Santo kay Pablo. Susulat mo to, Pablo. Sumusulat nga. Natanggap niya ang Espiritu Santo. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 36 to 39. Ang ipangaral mo ang nakasulat. Yun ang aral ng iglesia. Nakasulat na sa Greek nung unang panahon. Sa panahon ng mga apostol. Hindi sa panahon na mga council ng Roma nag-ipon-ipon pa. Paiba't ibang ipon, paiba't ibang batch. Yun ang tinatawag na council. Pagpulong ng mga obispo, ng mga Romano, kahit hindi mga Romano sa iba't ibang bansa, nag-ipon sila sa particular na lugar. Ang pinaka-latest yun po, ito'y gawa ng church magisterium. Mga obispo, nag-council sila. This council of the Vatican Council. Mga pagpulong, pag-iipon, gathering sa Vatican's Council. Second edition. Promulgated by Pope John Paul II. Siya ang nanguna. Nanguna sa pag-promulgate nito.
officially from the Latin text, not from Greek text. Ang alam ko, may gathering ang mga puso noon, pero hindi sa pangarap. Yung mga pag-iisip kung anong ating iaral. Ang inaaral na bigay ng Diyos mula nung unang panahon, from eternity to eternity. Inahayag sa pangalan ni Kristo, binigay ang Espiritu Santo para maturo ng utos ng kalooban ng Diyos, ng Ibanghilyo, na ating sundin at ating paniwalaan. Puro may talata, sundin at paniwalaan. Paniwalaan at sundin. Hindi lang basta paniwalaan, kailangan mong sundin. Walang kwenta ang paniwala kung hindi mo sundin. James o Santiago 2:18 hanggang patuloy. Paos talaga ako. Sana mawala to as we go along. Kung ibalik mo at tanong kay RJ, siyempre ganun talaga sa pag-usap. Ang premise niya, hindi si Soriano. Sinong nagturo kay Soriano? Yun ang premise niya, yung issue. Sino naman ang nagturo sa mga nagpupulong na church magisterium na mga aral? Anong aral na? Hindi Ibanghilyo. Katikismo. Aral nito, sila pang turo nito. Galing sa Roma. Pinasunod, utos nito. Kahit ayaw nang aminin, utos ito. Objective reality. Huwag kayong maniwala sa salita. Tingnan nyo tingnan nyo sa inyong mata. Yun ang tawag na objective reality. Sa evidence, yun po ang direct evidence. You can directly say it. Ang indirect, hindi direkto na nakita. Halimbawa ngayon, nagrosaryo sila, hindi mo nakita. Pero kahapon, narinig mo na Hail Mary, full of grace, yun ang self-obsession. Nagrosaryo nga. Hindi direkta. Narinig mo lang. Hindi mo mismo nakikita. At nakita mo na may daladalang rosaryo. Pero hindi mo nakita na, nagrosaryo siya. Yun ang direct evidence, yung nagrosaryo nakita mo. Pero pag hindi nakita, nagdala ng rosaryo at may napinig kang nanalangin, siya yun. Yun ang indirect evidence. Pareho sila ebidensya. Kailangan natin ng ebidensya. Maging legally minded kayo, malaking tulong ang legally minded. At pinapasukan ng evangelical, maunawaan nyo kung anong ibig sabihin ng evangelical. Hindi nyo maunawan lalo kung hindi kayo makarelate kung hindi kayo nag-aral ng biblical legal translation or explanation adapted by the court worldwide. At sino nagsabi na may obispo ngayon na iba dati na utos ni Pablo mag-asawa kahit si Pablo walang asawa. Nag-utos siya. Ang utos ni Pablo, utos po ng Espiritu Santo sa kanyang puso na nahandid. Kaya niya sinusulat. Ang sulat ni Pablo galing sa kanyang puso. Na nagdikta sa kanyang isip kung anong isusulat. Sa kanyang kamay kung anong isusulat. Pangangaral niya, nagdikta sa kanyang salita. Sa kanyang dila. Ngayon ay nasulat na. At pangangaral din pagkitad sa nakasulat na kanilang kamay. Physically during that time. Ang yabang na katoy, nag-aral ng filosofiya lang. Sila na matalino. Hindi. Ang Espiritu Santo ang mag-dictate sa atin kung anong pag-unawa. Sabi ni RJ sa ibang live discussion namin, sabi niya, na ang Espiritu, hindi daw hindi daw ako mag-interpret. Hindi naman talaga ako. At hindi rin ikaw. At hindi rin ang church magisterium. Walang tao makapag-interpret at walang anghel makapag-interpret. Pati si Kristo hindi mag-interpret. Walang mabasa na si Kristo mag-interpret. Ang Diyos magpaliwanag sa atin at mag-interpreta kung ano pag-interpret ang ating babasahin. Sa magitan ng kanyang espiritu. Sa 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21. Ang pagsabi noon sa 2 Peter 1 verse 20 to 21, knowing that no prophecy of the scripture, yung sinusulat nila, scripture ang tawag, of any private interpretation. Sino pala mag-interpreta? Tao ba? Church magisterium ba? Hindi rin. Hindi rin apostol, hindi rin propeta. Sila sumusulat lang. At sino interpret sa kanilang susulat? Walang iba. Ito. 21. For the prophecy
came not all time by the will of man, but a holy man of God. They were moved by the church magisterium. No way. Moved by the Holy Spirit of God. See? You know that? Common yung talata na ginagamit ng Katoliko, sabi ng Katoliko, ay hindi kayo mag-interpret. Kailangan ang church magisterium. Yun ang paniwalaan nyo. Pumunta lang kayo sa simbahan na may pare tayo nag-aral ng katekismo sa Roma. Ligaw ka na. Hindi sila kailanman maging replacement sa Espiritu Santo. Hindi nagtiwala ang Diyos at sa tao pagturo ng kanyang kalooban. Pati sa angel, hindi nagtiwala doon. Sa 4:17 o Job, ang Diyos ang nagsasabi na filosofiya ka pa, bawal na ang filosofiya na hindi evangelical or biblical. Na hindi kay Kristo galing ang karunungan. Mag-philosophy ka, mag-logic ka, basehan mo ang evangelical at legal. Parang sa batas, pag mag-philosophy ka sa batas, basehan mo ang legal. Hindi illegal basehan mo. Hindi philosophy na walang basehan. May philosophy ang tao, may philosophy ka rin, kanya-kanya ang philosophy. Pero hindi batas. Sa Diyos, mag-reason ako ka sa kaharian ng Diyos, evangelical ang iyong premises. Kasi sa kaharian ng Diyos, kaya naghari sa atin ang Diyos pamagitan ng kanyang Espiritu na sa atin, sa ating puso, sa ating puso, hindi sa ating mata. See? Hindi sa ating puwet. Hindi, sa puso, kung saan tayo huminga, ang galing ating hininga. Sa puso. Ngayon, yun ang pinagharian. Ang turo ng Espiritu Santo, Ebanghelyo ang tawag. Hindi katekismo. Iba ang katekismong aral galing na po sa Roma. Hindi po yun revealed. Ang nagturo noon, hindi mga propeta, mga theologians. Nag-aaral lang. Ang propeta at apostol, alam mo ang ibig sabihin ng propeta at apostol? Yung unang-una, yung ginagabayan ng Espiritu Santo. At hanggang ngayon, pwede ka mga propeta, basta hindi pa pwede apostol. Basta susunod ka lang sa maturo ng mga apostol. At ikaw maging propeta, ikaw mga apostol, kahit anong tawag sa'yo, susunod ka sa nakasulat at susulat ang unang-una ng mga apostol. Pati anghel, pati mga apostol, mga propeta, kahit sino pa, kahit si Jesu Cristo pa, walang karapatang magbago sa turo ng Espiritu Santo na sinusulat na nila. Ang yun po yung Ebanghelyo, huwag baguhin. Ang Ebanghelyo po dapat natin sundin. Yun ang talagang ang whole book definition, evangelical definition. Maraming talata. At kailangan ka maniwala at kailangan mo sundin. Sundin yung gawin. Ebanghelyo, tamang translation. So, yun ay Ebanghelyo, hindi mo kailangan baguhin ang nakasulat na. Kaya ngayon, nag-translate na tayo into English, into Tagalog. At hindi natin baguhin. Kasulat, may mga binabago. Inulaan na po ng Diyos yan. Nakasulat na po sa 2 Peter 3 verse 15 to 17. Mga ngalikot, ibahin nila sa lahat ng kasulatan. Marami. Istorbihin mo na. Hindi lahat. Marami sa ibang kasulatan sa kanilang babaguhin. Kaya may mistranslation na ngayon. Nakahula na ho yan. Hindi na po bago yan. Hindi na po kata-kata. Sinasabi na ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo. Yun na po ang napunla sa aming Espiritu at sa aming puso sa pagitan ng Espiritu Santo na pinawalaan namin. Nandyan lang sa aming puso. No? Ganun ba? No? Kaya ngayon, hindi mo kami maloko. Kasi nandyan sa aming puso. Iniisip na namin bago kayo nag-isip ng pangluloko sa amin. Kasi ang puso namin, hindi nyo maloko. Sa puso naman maloko ang tao. Nadala ka sa emosyon, maganda magsalita, puso ang niloko sa'yo. Pero pag may Espiritu Santo ka na, nanila sa iyong puso, pinagharian ka na, hindi na maghari sa iyo ang kasinungalingan ni Satanas, hindi ka na maloko. Yun ang mahalaga. Yung Espiritu Santo, tinatawag pa na Espiritu ng katotohanan. Nasa ating puso na. Bilang mga anak ng Diyos, ipinanak sa kanyang Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, yung tinatawag na Espiritu ng katotohanan. Galing sa Diyos. Yung katotohanan na yun, ang Ebanghelyo. Mababasa din sa Juan
14 verse 26. Maraming topic na ganun, maraming bersikulo, mapatunay na pangangaral lang. Iba nga, nag-aral ng scientist. Oh. Sino nagbawal sa mga aral? Walang bawal. Ito ang batas, ito ang kalooban ng Espiritu Santo. Pag hindi binabawal ng Espiritu Santo, sino kang magbabawal? Tao, anghel, kahit si Kristo ka pa. Anak ka pa ng Diyos, hindi ka pwede magbabawal. Kasi yun ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama, sinusunod ni Hesus Kristo. 26 ng Matthew, verse 39. At isa pang basihan, 1 Peter 4, verse 11. Yun nga ang gusto ng Diyos mangaral ka Oh, may iba na hindi mangaral kasi walang bayad ito. O ako nangaral, walang bayad to. Hindi to monetize ang page, ang YouTube channel ko. Hindi ako nagbigay ng booster dito. Mga 700 pesos, hindi ko ito binubos. Maaring i-boost ko to kung magkapera ako. Kasi 700 naman napaka-importante. Maraming tao makarinig dito. Makatulong ang pag sinishare na ito. Kung naniwala kayo sa Diyos, sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang kaharian, ng kanyang espiritu, pwede manahan sa iyong puso pag humingi ka sa Diyos. 11:13 of the book of Luke. Sa Luke, ang babasa, humingi ka muna sa Diyos. Huwag sa tao, huwag sa church magisterium. Sa Diyos, sa pangalan ni Hesus Kristo. Sa 14, verse 13 of John. Pag nahingi mo ng Espiritu Santo ng Diyos, pwede ka na mangaral. Anong gagawin ng Espiritu Santo sa'yo? Marami kang gagawin. Kung gusto mo mangaral, alam mo ang kapasite mo. Kung tamad ka, huwag kang mangaral. Magbasa, tamad ka, hindi ka mangaral. Ano ka, propeta ka, apostol? Hindi mo alam ang aral mo. Magbasa ka muna. Yun ang mangaral. Huwag kang umaasa na mangaral ka na. Magic. Basa ka muna. Saliksikin mo ang kasulatan, sabi ng Diyos. Ang kanyang aklat. Isaiah 34 verse 16. Bago ka mangaral, dapat alam mo na ang aklat para sa abogado. O mag-aral ka muna bago mag-abogado. Pag-aral, babasahin mo talaga. Sabi na katulong, pag ikaw na babasa, matalino ka na agad. Iba nga binabasa nyo katikis mo, nangaral na kayo, sinungaling kayo. Kami pa kaya, wala sa mga apostol na may pinag-aralan. Pati si Pablo, tent maker lang siya. Sa Tagalog, gawa ng tulda. Acts 18 verse 3. Si Kristo naman mangingisda, si Pedro, si Juan mangingisda. Tanging sumusulat lang na physician, si Luke, Griego, hindi Jew, naniwala sa mga apostol ng mga Hudyo. Siya rin naging evangelista. 6:10 of the book of Acts. Naniwala ng evangelista, ang turo ng evangelista, yung turo ng mga apostol. Na sinasabi ni Pablo, dapat nakasulat ang turo niya. Na sinusulat ng mga apostol. Express. At sumulat din ang apostol na si Pablo, si Pedro na alalahanin ang mga sinasabi ng propeta. So alalahanin natin kung may kinalalaman sa propesya tungkol sa apostolic law. Ang apostolic law, yun po ang ngayon ang Espiritu Santo nagturo sa atin ng kalooban ng Diyos sa ating puso. Sa puso itinuturo ang aral ng Diyos. Kaya mahirap pong nawain, kailangan mo ng Espiritu Santo mapaliwanag sa iyong puso. Siya ang mag-interpret sa iyong puso. Wala ng propeta ngayon, wala ng apostol. At kung may makatulong sa iyo, maring ang tao, maring basurero, walang pinag-aralan, pero may Espiritu Santo. Mas maganda sila pakinggan. Kasi parang bakit ka ganun ng karunungan? Wala ka ng pinag-aralan, katulad ng apostol. Dahil may Espiritu Santo ako. Yun ang gusto ng Diyos. Walang mga marangal na tao ang kanyang pinipili. Ihiyain ang mga marangal na tao nag-aral ng philosophy, ng theology dito sa mundo. Yun ang application. 1 Corinthians 1 verse 26. At kung magkaroon ka ng nasa na mangaral, ibig sabihin tinatawag ka rin ng Diyos yun. Hindi mo lang alam. At kung ikaw magkagusto, ikaw din hinihimok ng Diyos mangaral. Lalo na kung nakita na masipag ka, na mangaral, matanong ka, palatanong ka sa Diyos about sa katuruan ng Diyos, yun ang gusto ng Diyos, palatanong ka. If any man lack wisdom of God,
Ask God. Tanong nyo ang Diyos. Ang Diyos pa rin magturo. Hindi tao. Hindi church magisterium. Mali kayo katoliko. Ang paniwalaan nyo church magisterium, bubo na. Adjesin nyo. Tao ang inyong susunod. Ang mga propeta, mga apostol, tapos na pa pagsulat, mag-aral na lang. Ang sino magturo, mag-aral pa rin tayo. Rightly dividing the word of truth. Sa 2 Timothy 2:15. Pero ang mapaliwanag, maraming taong bumabasa, mga demonyo bumabasa, mga ipokrito, pero hindi sila makaunawa. Kasi walang espiritu sa kanilang puso. Ang alam na nila, ang kanilang sarili. Kasi walang espiritu, hindi nila alam ang Diyos. Kasi ang makaalam sa Diyos, ang espiritu ng Diyos, sabi ni Pablo. Sinusulat ni Pablo. Sabi ng Diyos sa kanya. Sabi ng Espiritu Santo. So, 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 13. At ang magturo, ang Espiritu Santo. Ang magturo. Kaya nandyan sa atin ang Espiritu Santo. Para magturo, nandyan sa ating puso. Wala doon ng church magisterium sa ating puso. Wala rin doon ang mga santo. Si Maria, sino pa? Mga apostolis, si Pedro, mga apostolit at mga propeta. Walang tao dito sa mundo ito. Sa ating puso, nanahan. Wala. Tayo lang na tao. Tayo mismo na tao. Ang ating espiritu nandito rin, nanahan sa ating puso. Plus, the Holy Spirit and the Spirit of the Son. Nandyan sa ating puso. Mamaya natin i-detalye. So, tama na simulan. Mag-move na tayo para hindi tayo matagalan dito. Sinusugo si Soriano. Hindi ang Diyos nagsugo sa kanya. Hindi Diyos. Hindi sa kanya ang Diyos nagsugo sa kanya. Yun ang sabi ng Diyos, susunod lang tayo sa gulit. Ulit, yun ang sinasabi ko na hindi tinuturuan ng Diyos si Soriano tungkol po sa rehistro. Hindi tinuturuan ng Diyos. Unalahanin nyo, adaya pura ginagamit ng Katolikong word, neither prohibited and neither commanded. Hindi inuutos, hindi rin pinagbawal. Walang sinasabi ang Diyos nun. So, walang sinasabi, yun na ang iyong free will. Hindi mo sinasabi sa akin, Ama. Hindi ko masasabi. So, ginagawa ko. Wala kang sinasabi, bawal ito. Wala ka rin sinasabi na gusto mo ito. At hindi ko rin ginagawa dan. Hindi mo kasi sinabi na gagawin ko. Gawin mo o hindi, walang pakialam ang Diyos. Hindi big deal sa Diyos yun. Kasi hindi niya sinasabi. May sinasabi ba ako? Ang pagsasabi na Diyos, binabawal ko ba? May ino-authorize ko ba? Yun. Wala kang sinasabi Diyos. Silent ka. Unexpressed ka. Wala kang sinasabi. Ngayon, adaya puras ang tawag ng Katoliko noon sa Theological Dictionary. Neither commanded, neither prohibited. So, sino nag-utos noon? Hindi ang Diyos na magparehistro. Ang gobyerno, tao. Requirement noon, mandatory sa pilitan kung magparehistro ka para hindi ka kulurog. Law nga, sa pilitan nga, mandatory. Hindi discretionary. Magparehistro ka para makilala ang reliyon. Kung hindi mo iparehistro, okay lang, pero kulurum ka. Katulad ng Katoliko hanggang ngayon. Hindi naintindihan ang adaya pura. Ang silent. Kasi ang mga Katoliko, mga theologian, mga debatista, hindi lang aral ng legal interpretation na ina-adapt sa korte. Na pinanulaan ng mga Katolikong pare, lahat, bispo, mga pare, mga bishops, mga obispo, mga CFDs, pero pagdating sa pagpaliwanag, hindi siya naniwala. Mas matalino pa sila. Ano yun? Legal, hindi ligaw. Kaya yun ang sinasabi ko na hindi Diyos ang nagturo kay Soriano. Yun ang gusto ng nagturo lang ng mga tao na iparehistro. Kasi sabi ng Diyos, sumunod ka lang. O anong susunod mo? Wala sinasabi ang guro. Meron parehistro daw. Founder. Yun. Ang naglagay na founder, ang sila din, hindi sila nagsasabi na ilagay mo dyan founder ako. Sila ang may hawak sa dokumento. Si Soriano pumirma lang. Drafted na ho yun. Halos lahat.
Ilagay lang ang pangalan ni Soriano na para founder, para ma-register. Yun ang bawal naman sa Diyos na siya ang founder. Walang pakialam ang Diyos yun kasi gusto ng tao yan. Kaya nga, ang tao aralan sa kaharian ng Diyos. Kasi ang kaharian ng tao talagang prone sa pagkakamali pag walang gabay ng Diyos. Kaya nanalangin ang tao sa Constitution, we the sovereign Filipino people, imploring or asking help from God in order to build a humane society, just and humane society. Yun ang moral, ang tama. Hindi maling gobyerno. Kailangan natin ang gabay ng Diyos sa ating puso. At gagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano ang igagabay ng Diyos ngayon? Ang turo ng katekismo? Para lang kayong teacher sa mga academic institution. Para lang kayong tulad ng mga academic institution or secular teachers na mga philosopher. Ganun ang trabaho nyo. Nag-aral kayo classroom. Wala sa mga apostol, mga propeta na classroom ang tinignan. Direkto sa langit, mula sa walang hanggan, ang turo nila. Pinahayag lang sa 1st century AD sa pangalan ni Hesus Kristo. Galing sa langit ang Ebanghelyo. Nabubaba dito sa lupa. Para parahanan ang puso ng tao ng Espiritu ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo, sabi ni Kristo. Specifically, ang puso natin. Para masunod ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos pagsunod, kailangan mo nang may batas ka sa iyong puso. Hindi lang batas katulad sa academics na babasahin mo lang. Pasihan lang yan. Pero kahit matulog ka, may batas sa iyong puso, nakalagay na. Nakalagay na. At yun ang hatol sa iyo, ang batas din sa iyong puso, base sa batas. O, may mali ako nagawa. Nagturo ako ng katekismo. Nagturo ako ng aklat na marami. Ilan ang aklat ng Diyos? Isa lang. Na-compile, na-kumpletong aklat, na-ipon na. Biblia, tawag ng mga Katoliko. Ang tawag naman ng Diyos, bago na-ipon, tawagin nilang Libris Domini sa Latin. Sa English naman, Book of the Lord. Ang Lord na yun po ang Ama. Matthew 15, verse 25. Sabi ni Hesus Kristo, Ama ng langit at ng lupa, ang Panginoong Diyos. Diyos, hindi tao, hindi anghel. Wala sa pamantayan ng kagustuhan ng Diyos na turo ng Espiritu Santo na sa ating puso, nasa puso ng mga apostol at propeta na babasa natin ngayon ng kalanturo na galing sa kalang puso, na kailangan mag-aral sa seminaryo. No way. May bayad ho ang seminaryo. May sponsor dyan. Mga Katoliko, mga yayaman. Sponsor ho ang aral sa Katoliko. May bayad. Sa tao galing. Hindi sa Diyos. Ang sa Diyos, libre. Binigay nga, nakaalaman sa atin. Libre. At libre ring ipangaral. Kasi gusto ng Diyos mangaral ka, dapat pabayaran mo. May Espiritu Santo ka. Libre ang Espiritu Santo hiningi mo sa Diyos. Sa Luke 11:13, libre, may bayad ba? Tapos mangaral ka naman, ang turo ng Espiritu, Ebanghelyo, nasa iyong puso, ibabayad mo. Insulto sa Diyos yun. Insulto sa Espiritu yun. Mukha ka ang pera. The love of money is the root of all evil. 1 Timothy 6 verse 10. Yun po tungkol sa mga aral. Hindi tungkol sa negosyo. Faith ang ibig sabihin. Faith, nakasulat yan. Faith in the Holy Spirit. At ibibenta mo ang turo ng Espiritu Santo. Ang unang-una, binigay sa iyo ang Espiritu Santo. Nandyan sa iyong puso. May bayad ba? Tapos ang aral ng Espiritu Santo, Ebanghelyo, nasa iyong puso, ibinta mo, kapal na mukha mo. Masama sa Diyos yun. The root of evil is money. Kasi pera na ngayon. Ang mahal mo, ang pera mo. Ang sinusunod mo, ang pera. Hindi ang turo ng Espiritu. Hindi kalooban na ng Espiritu Santo. Nagnegosyo ka na. Nakahula ang mga Mercedes, pinagnegosyo na ang aral ng Diyos na natanim sa puso natin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hindi matanim ang mga salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, kung wala ang Espiritu Santo, siya ang susulat sa ating puso. Kaya meron tayo, siya ang naglagay sa ating puso, ang Espiritu, sa pangalan ni Hesus Kristo, pati sa puso ng mga puso, maraming talata. Maraming talata, binabanggit ko na, sa part 1, maraming beses na. Ang pinaka maganda, maklaro, ay
Yun pong, nagbigay sa ating puso, nagbigay sa mga apostol. Sa 1 Corinthians, yun ang sumusulat pa, kundi sa Espiritu Santo, na sumusulat sa ating puso. 2 Peter 3, chapter 3, verse 2 to 4. Yung mga pare, mga obispo, mga marangal ngayon, at walang obispo sinasabi na huwag mag-asawa. Ang obispo mag-asawa, isa lamang babae. Pag naging namatay ang babae noon, hindi ka na pwede mag-asawa. Hindi ka na pwede mag-asawa. Kasi naging obispo ka eh. Kung mag-asawa ka lang kay Jesucristo. At kailangan may anak ka. Basahin mo ang talata sa 1 Timothy 3 verse 1 to 6. Na tamang translation sa King James Version at Jewish Catholic Version. Ginagamit ko ang Protestante at Katoliko para fair. At kukonsulta ako sa Greek at sa Hebrew kung may duda ako. Sa original text na available ngayon, na meron din ako. Ito ng gobyerno. Kailangan mo iparisto. Sinong sugong nagparisto? Ikaw ang founder. Iba ang turo ng Espiritu Santo. Hindi mo babasa yan. Ang Espiritu Santo nasa kanyang puso. Yun ang nagturo kay Soriano. Hindi siya nagturo sa amin. So, ibig sabihin na hindi mo mababasa kasi hindi nga sinasabi. Ngayon ang ibig sabihin, hindi mababasa ang turo ng Espiritu Santo na magparehistro. Kasi hindi sinasabi niya yan, hindi na turo yan. Turo ng tao yan. So, part of free will, yun ang non-evangelical. At hindi rin anti-evangelical. Kasi wala siyang turo eh. Sa batas natin, may tinatawag tayo, no law crimen, no relasyon na penale. Without the law or the will of the people, without the law punishing it, it is not a crime sa criminal law. Ganon din, without the law or the will of God punishing it, it is not a crime. Without the law of God commanding it, it is not a crime kasi by omission. Yung other than violation, paglabag sa batas, at meron ding hindi pagsunod sa batas, kasalanan din yun. Kung ano ang alam mong gagawin, hindi mo ginagawa, kasalanan din sa Diyos. Dalawang kasalanan. Una, alam mo na dapat wag mong gawin, sinasalungat mo, hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos o ang batas ng Diyos. Yan po, kasalanan. 1:3-4 of the book of John. Yun ding alam mo ang tama na sinasabi ng Diyos expressly, tinuturo ng Espiritu Santo sa ating puso na mababasa natin sa puso ng mga apostol kaya sila sumusulat ating basyan, parehong turo galing sa Espiritu Santo yan. Magbasa lang tayo. Maraming apostol ang ating malalaman, maraming apostoles, maraming propeta. Turo po ng Espiritu Santo yan. Hindi lahat nakasulat sa aklat. May history na base sa pinanggalingan ng Espiritu Santo, marami pang iba. Pinanggalingan ng Kristyanismo, pinanggalingan ng batas, yun. Pero ang pinakapuso ay yung Espiritu Santo na nahan sa ating puso, yung turo ng Diyos kung ano ang ating gagawin at ano ang ating susundin at ano naman ang bawal sa atin. Kung alam mo ang tama, hindi mo ginagawa, kasalanan din. See? Alam mo ang tama, inutos ang Espiritu Santo sa ating puso, nasa ating puso na totoong Kristiyano, inutos, nababasa natin sa puso ng mga apostol at propeta na sinusulat nila na may udyok ng Espiritu Santo sa kanilang puso din. Sa 4:17 of Santiago or James sa English. So yan ang ibig sabihin, hindi man sinasabi ng Espiritu Santo na magparehistro eh. Sabi lang niya magsunod ka sa gobyerno. Yun ang tamang sinasabi niya. Kung ano ang requirement sa gobyerno, iparehistro, yun ang batas, ay susunod ka. Paano kung lalagyan na ng founder? Sa kanila yun. Sa karian ng gobyerno yun, pero hindi yun sa karian. Hayaan mo sila. Kaya tuturuan natin sila na walang founder. Kasi Katoliko rin sila. Mga legislator, mga congressman, hanggang ngayon, Katoliko pa rin. Ito Pilipinas is dominantly composed of the Catholics in the politics and outside the politics. 80% are Catholics. See? Ang ngayon sa Senado, ngayon na nga, hindi gumawa ng batas ngayon. Hindi siya ang dahilan na kasali sa gumawa ng batas si Robin Padilla. Kasi lumang batas ang pinatupad natin dito. Yung
pagparehistro sa SEC. Walang kinalaman yan si Ruben Padilla. Kagustuhan ng mga tao yan. Meron ng kagustuhan sa ibang bansa, iba-iba tayong kagustuhan, iba-iba kasi tayong batas. Iba-iba tayo ng kaharian. Kasi? Yun ang ibig ko sabihin, ituro ng Espiritu Santo yan. Hindi mababasa at ituro ng Espiritu sa ating puso. Kasi yung mababasa, pag pinawalaan mo, yun ang turo ng Espiritu Santo. Alam mo, ang problemang malaki ng mga Katoliko ay yung nagpapaliwanag sila theologically. Kung hindi mo sila masisi kasi theological minded kasi sila eh. Pero hindi yung paliwanag sa legal. Tanungin mo ang mga legal. Hindi yun. Pag legal, alam, may Espiritu Santo. Pag hindi sinasabi, walang kasalanan. Ang tawag nga nila sa theological dictionary nila ay adaya pura. Neither commanded, neither prohibited. Silent. Hindi sinasabi ng Espiritu Santo. Tahimik siya dyan. Huwag mong diktahan ng Espiritu Santo na, ito, dagdagan mo pa. Kung dagdagan ng Espiritu Santo, so be it. Yun po yung will of God. Pero huwag na eh. May measure kasi ang dapat natin paliwalaan, yung law of faith. May measure ang faith natin. 12:3 of Romans. May measure. Kung ba't ang abogado pat interpret mo, legal, both Catholics and non-Catholics, maniniwala sa akin. Kasi, tama talaga ang legal interpretation. Kaya sinusunod nila ang batas ngayon. Ina-apply sa korte to administer o to serve justice. Ang tama, hindi mali. Ang sa kanila, hindi legal, ligaw, illegal. At anti-biblical pa. Pag mapaliwanag ka kasi, ito ho, mapaliwanag ka, nag-aral tayo ng batas, legal ang basis mo. Pag sa tao yon. Pagdating naman sa Diyos, evangelical siya. Anong basis mo? Evangelical din. Hindi Quran, hindi catechism sa Roma. Kasi hindi man nagturo ang Diyos sa kaharian niya ng catechismo. Ebanghelyo ang turo niya. Kaya ang ebanghelyo ang sa inyo, ang doktrina niyo, mga taong umupo, nag-iipon, yung tawag na council. Sa different parts in the world, kahit saan lugar, basta decision na kung saan lugar, sa Vatican, sa Roman, kung kailangan, sa Constantinople, marami sila eh. Gathering, nagkaroon ng si Maria, based lang sa filosofiyan. Ang basis nila, hindi evangelical. Doon pa lang kung ang Diyos ay evangelical, pasihan mo evangelical. Yun ang sa batas. Tanongin mo ang abogado. Yung ito Katoliko, theology kasi, catechism. Hindi legal. Hindi ganun mag-interpret. Kaya hindi na accept ng court yan. Pati mga Protestante, laban dyan eh. Mga Orthodox, laban dyan eh. Mga Greek ang mga Orthodox. Sila ay philosophical din. Ayaw na sa Katoliko kasi bias kasi. Kaya humiwalay sila. Pati Protestante. Sabi nila na maniwala sa Papa sa Roma. Sino yun? Sabi nila, maniwala kay Kristo, hindi si Papa sa Roma. Iba si Papa sa Roma at iba si Kristo. Sabi ng mga Katoliko, ang Papa sa Roma ang representante. Sino nagsabi? Sino nagsabi? Ang Espiritu Santo? O kayo-kayo lang? Tao lang? Ano yun? Faith pa yun? Ang faith natin nasa Espiritu Santo, hindi sa Espiritu Tonto ng mga tao. Kailanman hindi sila nakahigit sa Espiritu Santo kasi ang Espiritu Santo, yun ang dahilan, nag-extend ang Diyos dito ng kaharian. At nagturo ang Espiritu Santo sa puso. At nilagay ng Diyos ang Espiritu Santo magturo sa ating puso. Yun ang papel ng Espiritu Santo. Nasa puso siya ng Diyos at nasa puso rin ng mga anak ng Diyos. Kaya yun ang totoong iglesia. Yun ang pundasyon. Dito sa ating puso, hindi sa bato. Ang bato ay yung paniniwala kay Kristo nandito sa ating puso. Kahit tayo mahina, naniwala tayo sa Espiritu Santo. Kung may Kristo, may Espiritu Santo ka. Automatic yun. Kung may Espiritu Santo ka, may Espiritu ka ng anak. Kaya si Kristo ang ulo sa lahat ng mga Kristiyano. Kung Kristiyano ka, may Espiritu ka ni Kristo. Individually. Ako, halimbawa si RJ, individually may Espiritu sa ni Kristo.
Pero wala ang espiritu ni RJ sa akin at wala rin ang espiritu ko kay RJ. Espiritu Santo lang at espiritu ni Kristo na anak at ikaw. Wala rin si Maria, wala rin ang santo, wala rin ang mga apostol, wala rin ang propeta. Kristo lang at ikaw na espiritu. Ikaw talaga ay espiritu, hindi ka laman. Nanahan ka lang dito sa laman. Tahanan lang ng espiritu mo na bilang ikaw na anak ng Diyos, pinanganak ng Diyos sa Espiritu Santo. Tahanan lang to, tabernacle. Sa unang Pedro chapter 1 verse 13-14. Ngayon, gusto ko lang impunto ninyo, ang galing-galing ng mga Katoliko na theology. Para si RJ, si Jando Alabado, mga Bibatista, si Labiado, sila Hamskiri, nakadibate ko na lahat, nakabangayan ko, nagbakbakan namin sila. Ngayon, paliwanag sila. Pero tanong mo, sa legal, huwag sila tatanungin mo, legal ba? Hindi na alam ng legal eh. Nakukunya rin siya alam legal. Mahirap ang legal. Pero maganda pa natutunan mo. Kasi mahirap kasi ang wordings ng legal. English malalim. Kasi, ina-accurate nila eh. Parang ito tumpak to. Ang mga interpretation ng legal kailanman hanggang matapos ang mundo, walang makakabuwal na interpretation. At mga Katoliko, karamihan, Protestante, Orthodox, Muslims, Judaism, kahit basta legal. Kasi yun ang in-apply sa buong korte. Magkaiba-iba lang ng batas, pero ang interpretation ng batas, legal. Batas na hindi lang dito sa Pilipinas at worldwide pa. Galing sa ibang bansa ang interpretation natin. At nakilala ko, maganda ito interpretation, tama nun. Yun ang action of truth. Hindi mo matutulan. Like for example, if there is conflict, example lang ha, conflict between the laws in the past and the laws in the present. That latter will prevail. Tama naman eh. Yung dati na yun. Sa legal. Na mayroon din sa biblical. Na mabasa sa Hebreo 8:13. Pag iba na, ay wala na, lipas na nga eh. Ang New Testament na tayo nun, ando na tayo sa kaharian ng Diyos, evangelical na. Non-evangelical ang mga propeta ng unang panahon sa batas, pero ibang propesya na sa batas dito sa New Testament. Non-evangelical, ibig sabihin, hindi sila anti-evangelical. Kasi hindi pa nag-existensya ang evangelical doctrine or laws or will of God during that time. Wala silang kakalabanan kasi hindi sila anti-evangelical. Non-evangelical lang sila. Natapos na yun. Napalitan ng paghari ng Diyos, evangelical na. Sa 1:14 of Mark. Mahaba na, ituloy na natin, tapos na yan sa isang paksa. So, pakulala ko lang na, Katoliko, hindi mo sila mapigilan. Magpaliwanag. Be slow to speak, but be swift to listen. 1:19 of Santiago or James. At ayaw na makinig sa Diyos. Ang perfect liberty, perfect will of God is written. Evangelical. Yun po ang batas. 1:25 of the book of Santiago. Ito ang kapatid. Hindi sila legal. Sila magla-live sila. Ito ang hamon ko sa Katoliko. Sabi nyo legal kayo. Hindi legal yan. Sabi nyo lang. Kasi hindi nyo alam talaga ang legal. Sabi nga ni Estelito Mendoza sa live sa television, I do not talk with non-lawyers. Kasi di ba intindihan mga non-lawyers ang legal interpretation? Sabi niyo yun. Aquila Lehes yata siya sa UP. Ako na may Lex Taliones, Law of Retaliation, San Beda Ateneo. Kabrad ko si Duterte. Naka-shake hands ko pa sa Davao City. At ako naman, sa awa ng Diyos, naging chairman. Lahat, pati sa college chairman ako eh. Alam ng mga tao yan. Alam ng mga kaklase niyan. Makita nila ako dito. Sa Ateneo, may mayor sa mayor namin sa lugar namin, makapag-testify na kaklase ko siya, na ako ang chairman. Sikat na eskwelahan. Katolikong eskwelahan. Pinagsabi ko lang yan para malaman nyo na iba ang law, iba ang illegal interpretation. Hindi ka maisahan doon. So sabi ng Katoliko, legal siya. Kayo lang, nag-aral ba ng legal ang theologians nyo? Wala. Kung nag-legal sila, walang sa tayong debate.
Kasi ganun kayo, kasi philosophical minded kasi kayo. Ligaw pa. Hindi logical nga eh. Logic is, sabi ni R.G. Senyo, the science of correct thinking. Totoo naman yun. And the correct reasoning. And the correct. Hindi correct ang reasoning niya eh. Hindi correct. Hindi niya alam na ang reason ng Diyos, paniwalaan ang Ebanghelyo. Saan siya nagbase? Base sa kanyang utak. Dapat may basehan ka. Kung Ebanghelyo, dapat sa Ebanghelyo mo rin kukunin ang premise or major premises mo. At magkukulusot ka, support ka doon sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, may Ebanghelyo ang basehan natin eh. Hindi tayo nag-usap ng filosofiya mo at filosofiya ko, filosofiya ni Soriano at filosofiya ng Church Magister. Hindi natin pag-usapan yun. Wala sa Ebanghelyo yun. Ang pag-usapan natin ang Ebanghelyo ng Diyos, hindi filosofiya ng tao. Kaya ngayon, nag-debate tayo base sa aklat, may basihan na yun. In the ancient times. Kaya natin babasihan. Kayo, mayroon kayong aklat, may Ebanghelyo kayo. Hindi kayo marunong bumase. Hindi yan science of correct thinking. You are not logical. Not logical. You are only philosophical. Not using your own logic. Ha? Kung totoo, sabi mo logical, is the science of correct thinking. That is not correct. That is an error. We exercise also logic. We are logical, but the Greek word logikos, logical in serving God. That logic is must in conformity in serving God, not in serving the will of the church magisterium, not the will of human church magisterium. We are logikos or logical, correct thinking, even admitted by Adisinio, straight from his mouth, that the correct thinking, that logical must be in service of God. That logical is based on the gospel. Romans 12, verse 1 to 2. Logical. And that is the teaching of the Holy Spirit within our hearts that influence our minds and actions and even our speaking through our lips. We must be logical, taught by the Holy Spirit, in serving God. And God's will is evangelical, not catechetical, not based on catechism, and not even based in Quran. I have the book there, here. And not based on the history. A study does not, the history does not study the will of God. It is the study of human affairs. Catechism. There are many books. The books of Shintoism, Buddhism, the book of Tanakh. It is not the will of God. They prophesy, the prophets in Tanakh, especially Moses to Malachi, they prophesy about the gospel, about the coming of the kingdom of God. Even John the Baptist was prophesied. He knows the kingdom of God. He is just preparing the way for us to go to the kingdom of God. So that's why there is baptism. And that baptism is part of the grace of God. That forgiveness through the water, not through the blood of animals. See? That is cleansing water, not of the blood of animals. The one who can cleanse during the time of John the Baptist and until now is the water. And if you have no water, you can receive also the Holy Spirit. It is not dependent on the water, the presence of water or not. But if there is water, you must be baptized with water and the Holy Spirit. And if there is no water, you are not obliged. When you ask, you believe the Holy Spirit, you believe Christ, you believe God, the Father, and their books, you believe the apostle, you believe the prophets, if you confess, and the apostle who preach the gospel, there is the believe. Then after that, when you believe, you are baptized. You must ask forgiveness first and ask the Holy Spirit. I already told you the verses. There are many verses. And when you believe, you ask forgiveness, and you are willing to believe God, God has a Holy Spirit, and God is holy,
in his heart with the Holy Spirit, and his Holy Spirit also within our heart the moment we are baptized in the name of Jesus Christ. Matthew 3 verse 11, you will receive the Holy Spirit. If there is no water, you can still baptize. Even if you are airplane, everywhere, in the forest, it is not a bar for you to receive the Spirit of God, because God said, if you ask, He is not dependent about the presence of the water. You are forgiven in the name of Jesus Christ. See? Because God said, once you have the Holy Spirit, it means that you are forgiven. The Holy Spirit is within you. It means that your heart is forgiven from sin. Lord, I am not baptized with water. Okay, no water. Especially there are many of you. There is no water. You are baptized in just a drum. No way. God does not. There are many drums before. The jar, what you call it? The jar, big jars before. But no one of them is baptized to the big jar with water. They also receive the baptism of water. But now, the baptism of Christ is baptizing us with the Holy Spirit, not with water. Again, Matthew 3 verse 11, 17 of Acts verse 11 onwards. Either, but Christ also was baptized with the water when he was baptized, so you can be baptized with water. I do not say that the water is not needed. If you have the water, you have the sea there, you have the river there, you can baptize with water, because it is not even a sin against God. But if there is no water, it will not stop. Hindi yun hadlang para magkaroon ka ng espiritu para bautismuhan. Si Pedro nga nagugulat ang binabasa ko talata na walang tubig pero natanggap ng Espiritu Santo ng Diyos, na tulad ng pagkatanggap natin nung tayo nakatanggap ng Espiritu Santo in the upper room of Jerusalem. 2 Acts verse 1 to 5. Ngayon, tuloy na natin. Basta sabihin ko, hindi legal ang mga Katoliko. Nagmamayabang lang sila. Pag aral mo sa batas, walang kwenta yon. You are misguided. There is a rule of interpretation that you must know. You must know. Ituturo sa batas yon. Ha? Bago ka mag-aral ng batas, tuturuan mo na ang principles pag-interpretation. Yon ang pinakamahalaga. Ituturo sa'yo. Kasi mag-aral ka ng batas, paano mag-aral ng batas? Paano ba ito i-interpret? Ngayon, tuturuan ka mo sa elements. Anong elements ng batas? Yun ang rule ng interpretation. Tuturuan ka sa time elements, ang bago at luma. Sino naman ang authority ng batas? Sino nagbibigay? Yun po interpretation. Ako, hindi si RGC nyo, hindi rin ako. Hindi rin ang church magisterium, ang Espiritu Santo nagbigay ng utos. At una nakatanggap, mga apostol, mga Israelita. Kailangan mo i-gather yung principle na yun para hindi ka maligaw. Yun ang legal. Hindi kailangan ang philosophical sa legal. Kasi ang legal kasi, iba sa philosophical, ang legal kasi, i-determine mo muna, tiyakin mo muna ko anong gusto. Base, anong gusto lang? Anong gusto? Batas. Gusto galing sa puso ng mga taong Pilipino na enacted by the legislator. Ang batas natin, batas ng mga Pilipino sa Pilipinas. Ngayon, anong gusto ng tao? May kanya-kanya tayong gusto, individually, may gusto si RG Senyo, may gusto rin ako. Pero hindi ang aming gusto ang masusunod. Ang gusto ng nakakakarami, Pilipino, na represented by the lawmaking bodies who enact the law. That's why, Jando versus people of the Philippines. Juan Lilo Cruz versus Filipino people. People versus people of the Philippines. So, anong batas yan? Batas ng Pilipino, hindi batas ng Amerikano. See? Hindi batas ng mga Romano dito sa Pilipinas. Ngayon, sa batas naman ng Diyos, anghel, tao, may gusto rin siya. Sino nagbigay ng batas? Hindi majority ng tao.
Hindi tayo. Espiritu Santo, nandyan na sa ating puso bilang mga anak ng Diyos na ipinanganak niya sa kanyang espiritu. Nagtanim sa atin, nag-utos sa ating puso na ito ang gagawin nyo. So, yun po ang tinatawag na law of faith. 327 of the book of Romans. Bakit law of faith? Kasi inilagay na natin sa ating puso, paniwalaan natin nang galing sa ating puso. Ang faith natin nasa ating puso. Hindi sa labas. Puso natin naniwala. Sa Romans 10 verse 9 hanggang 17. Ang pakikinig sa salita ng Diyos, hindi sa tao, ituturo ng Espiritu Santo. Galing sa Diyos yun. Ang puso ng Diyos may Espiritu Santo. Ang puso ng mga anak ng Diyos na ating Ama, ang puso ng Ama may Espiritu Santo. Ang puso ng mga anak ng Diyos, kasali si Kristo, may Espiritu Santo. Yun ang kagandahan natin. Tayo ngayon ay napabilong sa kaharian ng Diyos. Kasi ang paghari ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hindi ka pagharian ng Diyos kung wala kang Espiritu Santo. Kung tunto ka lang. Mga tunto ang mga santo ng mga Katoliko. Nanalangin kay Maria. Naging katikista. Base sa katikismo ang paniniwala. At sinabi po ni Kristo na I will be with you till the end. Mga apostol. Ano ang turo ng mga apostol? Susunod tayo sa mga apostol. Ang sinamahan ni Kristo, mga apostol, ang mga Kristiyano sa until the end na sumusunod sa mga turo ng mga apostol. Ang apostol, ebanghelyo. Ang turo ng Espiritu sa kanila, sa kanilang puso na sinusulat din sa atin ngayon. Na mabasa natin. The same teaching, spiritual teaching in the hearts is also the teaching of the Holy Spirit to be believed and to be put in our hearts like the apostles as taught by the Holy Spirit to them. So, ganun lang. Anong problema ngayon? Apostol. Sabi ng mga Katoliko, Matthew 28 verse 19 to 21. Sinasamahan, ako'y sasama sa inyo hanggang katapusan. Sino kausap? Apostol. Hindi sila nagturo ng katekismo ngayon. May aklat na base sa katekismo galing sa Roma. At sasamahan ko kayo, importante doon, may apostol. May apostol muna. Diba? Sasamahan ko kayo, at turo ng apostol, hindi katekismo. Wala pa to. Ito'y umiiral lang, sulpot ito, galing sa Roma. Vatican, galing sa Roma. Nag-ipon sila sa Vatican City. Second Vatican Council. Pangalawang pulong-pulong. Second edition. Promulgated by Pope John Paul II, officially from the Latin text. So, ibang legal. Pagpapakinggan mo sa sibatip, akala na magaling sila. Hindi. Hindi ka legal. Nag-aksaya ka lang panahon. Pag sa korte ka, abogado karap mo, na mag-aral ng aklat, malaman ng abogado. Bakit ang mga Katoliko hindi nag-aral ng abogadong Katoliko, hindi nag-aral ng Biblia? Kasi naniwala sila sa sabi ng pare na ang mag-interpreta church magisterium. Kaya nagsisimba na lang sila. Nadaya kayo doon. Inaalisan nyo ang Espiritu Santo na magtuturo ng karapatan, dapat na magtuturo sa inyo puso. At ayaw nyo sa Kanya. Naniwala ka sa tao, hindi sila makapag-interpreta sa Ebanghelyo. Ang Diyos lang, ang Espiritu Santo lang nag-interpreta sa mga apostol at mga propeta. Hindi sila. Ang alam ko lang, basahin lang natin ang mga sulat ng mga apostol kasi yung sulat ng mga apostol na kautusan galing sa kanilang, galing sa Espiritu Santo na nahalin sa kanilang mga puso. Yan ang tawag na law of faith. Naniwalaan mo ang faith, ang paniwala mo nandyan sa iyong puso. Ang Espiritu Santo nandyan sa iyong puso. Kaya law of faith. Batas. Ang kagustuhan. Ang will of God nasa iyong puso. Napalitan na ating makataong gusto or batas. Individual o batas. Kaya, naging banal na tayo. Pag nagkasala tayo na hindi sinasadya, humingi tayo sa Diyos ng kapatawaran. Alam ng Diyos kung hindi natin sinasadya o sinadya. Walang kapatawaran ang sinasadya. Hebrews 10 verse 25. So, alam mo, hindi legal ha? Huwag kayo magsabi, alam namin ang legal. Hindi. Bago mo aral ang legal, mag-aral ka muna ng 4 years course at dapat graduate ka sa college.
i-present mo ang diploma mo at ang transcript mo at mag-take ka ng exam bago ka makapasa. Marami rin bumagsak. Para yung pumunta ka sa military, may take examination ka para makita kung marunong ang isip mo ba, matino ba o hindi, o meron ka bang alam. Again, prerequisite requirements na bago ka mag-abogado, bago ka mag-aral ng legal interpretation, dapat munang mag-aral ka ng 4 years course at dapat graduate ka at may diploma ka na pumasa ka sa college. At mayroon ka pang transcript of record. Hindi lang diploma. At doon mo malalaman, ituturo sa iyo muna ang paano mag-interpreta. Mahalaga yon. Yun ang pinakamahalaga sa batas. Ma-apply mo sa loob at sa labas, lalo na sa debate sa mga Katoliko. Yun ang sabi ko, legal tayo. Ha? O, ina-ascertain natin kung anong gusto ng tao. Ina-apply ko naman. I-ascertain kung anong gusto ng tao nakakarami. Batas ho yun. Ngayon, pag naalam mo na, ito ang gusto ng tao, hindi gusto mo ang aking kakapigan kasi ako ay tagapag-implement ng batas na nakakarami, na inagrihan na nakakarami. Otherwise, matanggal ako to practice legal profession kung ako'y hukom. Batas ho, yun ang gusto lang ng tao, ang ibig sabihin ng legal interpretation. I-enforce mo, ipatupad mo, huwag mong sirain. Do not defeat. Huwag mong kalabanin. Kasi batas nga ng tao, kinakalaban mo pa. Ang batas ng tao, yung gusto ng tao, maraming tao, hindi lang isa. Laban sa isa, laban sa dalawa. Maraming tao, represented by legislator. Ngayon, sa batas ng Diyos, i-enforce mo rin. Isa-ascertain mo rin ang will ng turo ng Espiritu Santo. Huh? Paano natin malaman na ito'y turo ng Espiritu Santo? Mababasa. Oh, di ba? Saan babasahin? Hindi sa katekismo. Sa evangelical na aklat ng Diyos na sulat ng mga apostoles. Ganon mga legal lang. Maging legal lang kayo. Pag naging legal na kayo, huwag kayong mandaya sa mga tao na kailangan may mga ma-charge magisterium. Kinatake ko nga yan eh. Hindi ko ang niwala yan. Sabi, kinakausap ko na si Arjan Senior. Sino sila? Kaya inatake na si Soriano. Dinipinsahan ko naman. Bakit? Sinasabi ba ng Diyos na magparisto? Kayo may gusto. Ang sabi lang ng Diyos, nasa puso namin, nasa puso ng mga apostol, tuturo ng Espiritu Santo sa kanilang puso at sa aming puso, na binabasa rin namin, sa aming basihan, in the ancient times written by the apostle. Ang utos ng Diyos sumunod sa gobyerno. Dito sa Pilipinas, iparehisto. Ito ngayon, may founder. Kayo may gusto niyan. Basta sumunod lang. Walang problema sa Diyos yan. Kaya nga, aralan tayo ng bago eh. Para matuto tayo. Dapat talaga hindi ihin founder eh. Problema, Katoliko kasi ang bansa Pilipinas. Bawal yan. Bawal. Basta sabi na Diyos, parehisto mo, gusto na. Kasi nanahan tayo sa Pilipinas. We are under the jurisdiction of the Philippine Kingdom. Filipino Kingdom. We are not under the jurisdiction of the English Kingdom. We are Filipinos. We have different laws. We have different will. At tayo under sa jurisdiction. So, sa labas ng kaharian, susunod muna kayo. Pero aralan kayo para iyong puso ma-establish ang aking kaharian. See? So, sumunod muna kayo. Kailangan mo muna sumunod na sa gobyerno. Pag hindi, baka makulong ka. Paano ka makasunod sa akin? Kaya turuan nga eh. Para maging banal. Mali. Sabi niya dyan, sa alisa niya, totoo daw lang. Totoo, anong sinasabing totoo? Lahat ba? Kaya may aral eh. Kaya may kaharian din ng Diyos na magtuturo ng kabanalan sa loob at saka sa labas. Hindi lang sa loob, sa labas. At unti-unti yan, hindi mo mapipigilan sila kasi may sarili silang kalooban at ayaw ng Diyos mamimili. Gusto niya yan eh. O kung si Soriano founder, bahala kayo. Pero sa akin, hindi yun. Huwag niyo ituro. Tinuturo din sa amin na hindi siya founder ng ama na sinasabi rin ni Soriano. Problema yun ng gobyernong Pilipino. Yun ang kalooban ninyo.
dominantly controlled by the Catholics. Yung mga pare nyo, hindi rin kinukorek ang gobyerno. Walang silbi ang pare nyo. Mga ano yan, non-legal, pisot, hindi tuli, sa puso, walang Espiritu Santo. Ibanghilista sila, ay, katikista sila, hindi ibanghilista, katulad ng Diyos tama. Siya ay sugo ng Diyos at sinusugo lang sa Diyos iparehistro mo. Ay sumunod ka sa gobyerno. Ang gusto ng gobyerno, irehistro. O walang problema. Kasi sabi ng Diyos, susunod ng gobyerno, hindi kami napaggera sa gobyerno, mga rebelde, para maging kaaway. Hindi, sumusunod kami. Law-abiding at patimang apostol. Yun ang dalawang sugo. May will ang tao, may will ang Diyos sa kanyang kaharian. Ang will ng Diyos ang turo ng Espiritu Santo, hindi anghel. Hindi rin tao ang anghel. Ang tao ng tugo ng Soriano na i-require. Okay. Hindi rin, ang turo ng Diyos is sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kasi nakahari nga ang Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang paghahari ng Diyos, heartily. From His heart, ang Diyos ay may puso, binabasa ko na sa lata. From His heart is the Holy Spirit. His heart is with the Holy Spirit until now. And also with our heart to know the will or the law of God. That is the gospel. In adjective, evangelical. Sa Tagalog, maka-ibanghelyong kalooban. Maka-ibanghelyong batas. Hindi makakatikismo, hindi makakurat. So, sabi mo, hindi Diyos ang nagsugo kay Mr. Soriano. So, ibig sabihin, ang demonyo ang nagsugo po sa kanya para iparehistro yung iglesia. Oo. Sabi mo, ang Diyos ang demonyo nagsugo sa kanya. Sabi ko nga, silent, hindi sabi ng Diyos. Pero pangatangan mo na ang Diyos nagsasabi. Sinasabi ba ng Diyos? Kanino mo nakuha, utak mo lang yan, arjisin nyo. Maparatang ka, kalahi ka na sa talasa, mahilig magparatang. Walang basihan. 12:9 of Revelations. Yun ang trabaho na sa talas. Hindi sinasabi ko, hindi ko sinasabi. Utak mo lang yun. Ikaw nagsabi noon. Sa legal, hindi ganon. Makrus mo ba ako doon? Na ako nagsabi? Hindi. Sabi ko, hindi sa ang Diyos nagsasabi na si Soriano magparehistro. Kayo ang may gusto, freedom of will nyo yun. Hindi mo naintindihan sinasabi ko? Iba ang utak mo. Hindi ka sumusunod hindi ka nakikinig sa pinagsasabi ko. Totoo ang sinasabi ko, hindi ang Diyos nagtutos na si Soriano magparehistro at hindi rin ang demonyo. May sinasabi ko? Ang sabi lang ng Diyos, sumusunod, requirement ng gobyerno, mandatorily. Nakaprepare na ang document, si Soriano lang ipipirma kung anong requirement ng gobyerno. Hindi siya gobyerno. Hindi siya wala siyang karapatan na baguhin ang batas na mali. Na hindi tuturuan ng Katoliko na walang tama. Dominantly controlled by the Catholic 80% sa Senado at sa Congress. 99% na nga eh. Kung pag-usapan natin yung politika, paramihan dyan, Katoliko, 99%. So, huwag paratang RJ. Pero usapan natin yung gusto ng gobyerno na hindi yun utos ng Diyos. Kayo may utos yan, mandatorily. At nilagyan, tama yan. It is not non-evangelical. Walang kasi kinakalaban eh. Walang ground sa Soriano na mali. Kasi ang mali, paglabag sa utos. Anong utos nilabag ni Soriano? Pagparehistro? Paano susunod ang gobyerno kung hindi ka magparehistro? Yun ang requirement ng gobyerno. Pati nga, kagustuhan niya naglagay ng founders, yung sunod ni Soriano eh. Para lang hindi kami maging kulurog sa mata ng batas. Sinasabi ko nga na yun ang problema kung founder na. Kalaban na. So, hindi talaga yun ang turo. Dapat i-correct niya. Kayo mag-adjust sa kaharian ng Diyos. Pero wala pa naman kay Espiritu Santo eh. Hindi niyo alam yan. No wonder. May Espiritu Santo ba ang mga legislator? Ang mga Katoliko? Abogado? Ang mga politiko? At senador? I guarantee you, tantindigan mo sila. At sila mismo, kausapin natin, mag-usap tayo na kung mayroon ba silang Espiritu. Dinadaya nyo lang sila eh. Hindi nyo sila pinabasa ng aklat ng Diyos. At sabi ng Diyos, basahin nyo at saliksikan nyo. Wala sa mga ito yung nakukulang. Nahula. Nakarating sa atin nila, nakita na. Nasinusulat na sa puso ng mga propeta at apostol na tinuturuan ng Espiritu Santo na sa kanilang puso. Isaiah again, 34 verse 16.
Dito mo makikita kung paano ka quick sa argument. Kung anong pinagsasabi niya. Ang pinagsasabi ko, hindi ko sinasabi na si Soriano, absolutely, hindi sinusugo ng Diyos. Hindi siya sinugo ng Diyos na hindi siya sinusugo sa Diyos ng Diyos na nag-utos na magparehistro siya. Siya ay sumunod sa gobyerno. Ang gusto ng gobyerno magparehistro. Yun ang utos ng gobyerno. Si Soriano, hindi siya sinugo ng Diyos magparehistro. Siya sabi lang, sumusunod ka sa gusto ng gobyerno, sa utos ng gobyerno. Kasi jurisdiction to sa labas ng kaharian ng Diyos. Tayo nananahan sa gobyernong Katoliko. Kung wala tong gobyernong Katoliko, hindi tayo nananahan dito, sa Diyos lang tayo. Sa kanya kaharian. Kasi nananahan tayo. Bilang espiritu may laman dito sa nananahan ngayon sa planetang Earth. Specifically sa Pilipinas. Kaya maparehistro kasi may jurisdiction. May jurisdiction nga si Sasaras din eh. May kaharian din siya. Anti-evangelical. Ang maniniwala sa kanya, sakop sa kanyang jurisdiction. Tao at mga anghel. Ang Diyos din, may jurisdiction. Sinasabi ko ng talata. Ngayon, huwag niyong guluhin. Kayo magulo kayo talaga kayo Katoliko. Para hindi kayo magulo, tanong niyo abogado niyo. Kung tama ba pagka-interpret to. Malalaman nyo ka awkward ang interpretation. Self-serving, that is not logical. That is not logical. Adjusting nyo. You know that. You use the word logical is the correct thinking. And the science of this, my science of correct thinking. Sinasabi mo pa. And correct reasoning. You are wrong again. You are not logical. You are illogical. Adjusting nyo. You base your premise based on your premeditation. You take from your mind. I base strictly, God said, sumunod sa gobyerno. Sumunod sa political. And they are also the ministers of God outside the kingdom. Sa talatang binigay mo, Romans 13 verse 1 to 6. Minister, sabi ng Diyos, pag hindi ka sumunod sa kanila, hindi mo rin siya ang Diyos. Lahat-lahat susunod sa gobyerno. As long as it does not disobey the will of God. Kaya tinuturo sa amin, hindi kami naniniwala noon kasi alam namin sa puso namin na naghari ang Diyos, siya ang nag-establish ng kaharian. Siya ang founder dito sa planetang Earth, lalo na dito sa Pilipinas. Siya ang nag-establish, siya lang. At pag-establish niya, ang utos niya lang masusunod sa aming puso, nakalagay rin ang utos niya. Kasi nandoon ang Espiritu Santo, nagtatanim ng utos ng Diyos sa aming puso. Hindi na kalooban namin ang sinakripisyo na namin. Minsan nakasala kami, humingi kami ng tawad, pero hindi sinasadya. Hindi na kailangan ng ebidensya na mag-prove na hindi ko sinasadya. Alam ng Diyos kung sinasadya kung hindi. Nanahan sa iyong puso. You cannot lie against the Holy Spirit of God who is within you. Being the true children of God with the Holy Spirit. You cannot be the children of God if you don't have the Holy Spirit. Ngayon, ulitin ko yung totoong iglesia, yun ang mga taong bawat isa pinahanan ng Espiritu Santo. Kaya sila, ang iglesia nanahan sa kanila. Ang Espiritu Santo nanahan sa kanila. Ang iglesia kasi, community, hindi individual. Yung individual, lahat ng mga individual na yun, pinanahanan ng Espiritu Santo sa kanilang mga puso. As a community, with the hearts indwelled by the Holy Spirit of God, they are called church or the community of believers of God. Believing God to the Holy Spirit within their hearts, who is teaching and even guiding them, who are led by the Holy Spirit. To teach, it is the Holy Spirit that will teach, who lead us to teach, to do the will of God, to sing, to praise God, and even to teach. The Holy One of the holy works of God placed by the Holy Spirit in our hearts. Not the church magisterium. Not the people that require that you have to be like this before you preach. No. I already told the requirements earlier. The evangelical requirements, not the philosophical, catechetical requirements. You do not have to go to the seminary. That is an insult to the Holy Spirit.
The apostles, the prophets are not the seminarians. Neither theologians. Hindi, Diyos ang nagsugo sa sumusunod. Hindi para Ikaw muna. Time. Kasi, he's trying to impress that it is that Soriano, that God is not sent by, is not, I said, that Soriano is not sent by God is that, sabi ko, si Soriano, hindi sinusugo ng Diyos. I mean, parehistro. Yun ang inyong gusto yan. Kayo nagsugo na parehistro sa Soriano, mandatory requirements. Iba ang Diyos, iba ang kaharian ng tao. Basta na sabi na sumunod ka lang. At nilagay yung founder. Kaya kinukorek ng Diyos yan, hindi founder. Alam niyo ang founder ng kaharian. Ako. The kingdom of God is within you. In our hearts, sabi ni Kristo. See? 17:21 of Luke. Alam namin kung sinong founder. Hindi maloko ang Espiritu Santo na sa amin at hindi kami maloko. Iba ang conclusion mo, iba ang premise mo. Hindi ka lang premise sa yung pagparisto. Pagparisto ang sinasabi ko. Ikaw ang lumihis. Itanong mo sa abogado kung ganun ba ang pinagsasabi ko. O ano ba ang materya? Anong subject? Doon nakapokus tayo sa subject pagparisto. Yun ang madugo na kinakalaban mo. Time ko pa ito, di ba? At it doesn't necessarily kung hindi ka sinusugo ng Diyos, ay sa demonyo ka na. Tulad nito, may free will tayo. Maligo ako. Kakanta ako. Hindi ako sinusugo ng Diyos, nakakanta. Gusto ko lang. Ibig ba sabihin sa demonyo ka? Argisinyo? Si demonyo ako? Pag ikaw mismo, ikaw gusto ka matulog, maligo, kakain. Ayun ba ka naman ng Diyos? Yung gusto mo. Pumunta ka doon sa ibang lugar. Sino nagsugo sa'yo? Ako lang. Ito ngayon, may sinusugo ka ng boss mo. Sinusugo ka ng boss mo. Sinusugo ka ng asawa mo. Ito lang nagsugo sa'yo kung ikaw mismo. Yung gusto mo. Sinusugo mo yung katawan, pupunta ka dito. Kasi pinaglingkuran ka ng katawan, yung espiritu. Ay ako, gusto ko kumain. Gagamitin mo yung kamay. Susuguin mo yung kamay na kakain ka. Palamunin mo ko. Ikaw nagsugo sa'yo sarili, galing sa iyong puso. Pag hindi mo, wala kang gustong gagawin, pag gusto kang gagawin, may susuguin ka. Pagsilbihan ka din yung katawan. Gusto ko matulog. Kailangan mo maglalakad at ang kamay mo mag-prepare ng iyong higaan. Kaya gusto mo, sinusugo mo yung katawan. Ikaw ang masusunod, hindi yung laman mo. Kung anong gusto mo, ikaw ang masunod. Ang gusto galing sa puso. Hindi ibig sabihin na pag hindi ang Diyos nagsugo sa demonyo ka na agad, anong klaseng logic yun? Iba yun? Hindi logical yun, hindi correct thinking yun, RJ. That is wrong thinking. That is not logical. Evangelically and philosophically. May philosophy talaga na illogical. May philosophy na logical. And especially we are talking about the evangelical will of God. Logical in serving God. And God must be served evangelically within our hearts. We cannot serve God without the Holy Spirit in us, because it is clear that the Holy Spirit is the one who lead us to do the will of God, to follow the law of God. Hebrew 8, verse 1 to 2, verse 2 to 4, Roma 14. Romans 8, not Hebrew. Kanina, nagsasalita ka, nakikinig ako, ngayon ako na nagsalita. Inaamin mo na si Mr. Soriano hindi Diyos yung nagsugo. So, demonyo talaga yung nagsugo kay Mr. Soriano. Sabi mo, I rebat that already. Espiritu Santo nasa puso daw po, sabi mo. Sa banal na kasulatan ng Espiritu Santo, yung karunungan po niya, ibinigay po niya sa kanyang iglesia. Diba? Ephesians chapter 3 verse 10. At syempre, itong karunungan ito, hindi po ito nawala for almost 2,000 years. At hindi yan kayo. Ephesians chapter 3 verse 10 that he used
that is only speaking about the manifold wisdom of God. The Holy Spirit is the one who taught it, but that is not clear. The very clear is the Holy Spirit lives with the apostles who are evangelists, not catechists, and lives in the heart of the apostle, the prophets, and all the church of God. The church means the community, not individual, and the individual is the kingdom of God. That kingdom of God, if they become a community, that will become a church of God. The community means plural, many people. We ourselves being one, the kingdom of God is established within us. Jesus Christ said that, and it must be understood literally. You ask your lawyers, not non-literally. That means that literally in the words of law, that is verba leges, law or will. From the words of will, literal, by the words itself, it is very clear. There is no room for application when the language is clear. That is the interpretation. That is, no one can debate that. It is clear. Why you explain? You can understand it. Does it need an explanation? That the blue is not white and the white is not blue. Does it need an explanation? It is clear. This is your job. You take the calls. You answer the calls. That is your job. When the phone rings, tutunog ang telepono, sasagot ka lang. Oh, yun ang tamo. Clear ba? Hindi. Clear. O, clear pala. O, bakit mo ipaliwanag pa? Ang break, ito ganito lang oras. Ito lang minuto. Walang mag-break beyond this. Clear? Clear. O, clear. Express. Pag hindi clear, ano ba to? Ano ba? Tatanong mo. Clear na. Oh, yun ang express racial verbales by the words of the law, and that law is the will of the people. Expressed in the words. And itong non-literal interpretation, yung tatawag na racial leges. Reason of the will. Kaya ano ba ang reason niya? Bakit nasasabi yun? Hindi ko maunawaan. That's the time that you have to interpret. Ang interpretation, kung ano ba talang gusto niya, that is the will. That is legal interpretation. O ngayon, ito ang gusto niya. O sige, yun ang ating gagawin para pagsilbihan siya. Siyang nag-utos noon, pagsilbihan mo. Sa Ebanghelyo, sino nag-utos? Ang Diyos galing. Bakit ang pagsilbihan, church magisterium? At hindi ba kapag interpreta ang church magisterium, tanging ang Espiritu Santo lamang. At siya ang mag-guide sa atin papunta sa Diyos. Hindi tao, hindi angel. Sabi ng Diyos, sabi ng Espiritu Santo. Pag hindi ka naniwala, lilapastangan mo, ginawa mong sinungaling ang Espiritu Santo. Kasi hindi ka naniwala, yun ang take ng Diyos. Sa 1 John 5, verse 10. Kahit anong doktrina, pag hindi ka naniwala sa Espiritu Santo, ginawa mong sinungaling ang Diyos na may Espiritu Santo sa kanyang puso at ang kanyang Espiritu Santo na nahanin sa ating puso. Ang anumang kalapastangan laban sa Espiritu ay hindi papatawarin ng Diyos dito sa mundo at sa darating. Mahalaga, 12:30 to 31 of the book of Matthew. Kaya siya nagsalita sa atin, nanahan sa atin, at nagsasalita rin patuloy sa atin, hindi lang marinig. Yun ang totoo. Hanggang ngayon, mula noon, sa pinanahanan niya, mga taong pinanahanan niya ng kanyang Espiritu. Naghari siya. Naghari ang Diyos pamagitan niya. Walang kaharian ng Diyos dito sa lupa kung wala ang Espiritu Santo. At yung mga apostol ngayon, andun na sa langit. Wala na sa lupa. Yun po'y iglesia ng Diyos. Yun po'y community of God. Spiritual church kasi ang church, sabi ni Pedro sa 1 Peter 2 verse 2 to onwards. Basahin nyo para maintindihan nyo. Yun ang ibig sabihin ng church. Pinanahanan, mga taong pinanahanan ng tinatawag ng Diyos para pananahanan ng kanyang Espiritu. Paano tinatawag? Para maging anak. Romans 9:26.
Tuloy natin. Eh bakit po kasi yung sekta po niyo na paristo 1980 lang po eh. Number 3, sa inyo dapat sundin yung kami law abiding citizen po kami, 'di ba sabi mo? Si Soriano. Yeah. He's targeting the sect 1918. 1981. It doesn't matter. That requirements of the government is not important to God. He just said, you follow the government. That is His commandment. And they are also the minister of God outside the government. And it doesn't mean they are perfect. The will of God in protecting the lives of the Filipino, but it is God who will teach holiness, not the government. So you follow them, but you know my law in the kingdom of God. That is not my law. That is not holy. You live in a country, Philippines, and you obey the law of the Philippines. And you do not believe that Soriano is the founder. That is only the requirements of the government. And that is not even believed by the government. Legal. Luminaries. It is not believed that Soriano is the founder. No. It is just a law. Because in the government, you should also acknowledge that the government are not free to change the law. It will take time. Do not bother about that. But objectively, they know that Soriano is not the founder of the law or of the kingdom. No way. And they are not conclusive as basis of our judgment. Especially they are not evangelical. They are just legal, enforcing and administer the will of the people, not of God. And that is nothing. What we know, the book of God, as prophesied by Isaiah, is existence in the Philippines since 19th century. That's why when Soriano read that book, God gathered to His will. And it is God who called him also, not Soriano. You believe Soriano because your mother told you, your father told you? No. You believe Soriano because the book of God is written. And that is the only way to hear God. God said, even the deaf can hear. In that book, I've said, Isaiah 29, verse 18. Even the blind can see in that book. That's why we believe in that book. And that book are the words of God. Not the animals according to Jando Alabado. That is wrong. So again, church is community composed of individual hearts in every man with the kingdom of God, with the Holy Spirit in them. That is a holy heart with the Holy Spirit of God in each and every one of them until now. Those who receive the Holy Spirit of God. And we cannot receive the Spirit of God by just immersing in the water without even asking, like the Catholics, baptism. No infants can ask God the Holy Spirit. And even infants belongs to the kingdom of God. God said, regardless of religious denominations. 18, chapter 18, verse 2 to 11. And if you offend by bringing this child up, palakihin mo siyang mali, may responsibility ka sa Diyos. Dahil ang ama tanga, ang ina tanga, hindi ang katangahan mo ang magligtas sa iyo. Mapunta yung anak sa impyerno. Managot ka sa Diyos, sabi ng Diyos. Mas mabuti pa ang iyong liig, magpakamatay ka lang. Tatalian ng lubid sa dulo may bato at tatalong ka sa dagat. Magpakamatay ka lang, mas silbi pa sa Diyos. Huwag mo lang idamay mga inosenteng bata. Katulad ng Katoliko ngayon, panalangin kay Maria mga bata, susunod din. Tuturuan magrosaryo. Ano yun? Yun ba gusto ng Diyos? Gusto lang ng anti-evangelical na Katoliko sa karian ng demonyo.
Yun ay hindi paratang may mababasa sa inyong, base sa inyong gawa, hindi sa inyong salita. Kayo ba nasabi nyo? Sabi nyo lang. Ang sabi nyo sa kanilang gawa, kung sumusunod ba sila sa ebanghelyo ko. Hindi lang naniwala. At iba pang maniwala nyo, hindi pa ebanghelyo. Katikismo. Yun, tanongin nyo abogado nyo kung may problema kayo. Huwag kayong makahanap kayo bachelogan nyo. Magaling. Aksaya lang kayo ng panahon. Kaya ko lang kayo pinapatulan kasi nag-view na marami kayong viewer, maraming naniwala sa iyo ang mga tao. Baka may pag-asa naman na maging legal din sila. Na maalaman na kalooban pala ang pagtuturo ng legal. Hindi pala philosophical. Kalooban pala ang pagtuturo sa kingdom of God. Hindi pala kalooban ng tao, kalooban pala ng Diyos. Sa legal, kalooban ng tao. Ipatupad, hindi sirain. Ang kalooban ng Diyos at kalooban ng tao. Kung gagamit ka ng filosofiya, dapat ang logical ka. Ikaw illogical eh. Kinakalaban mo ang pagservice sa Diyos. Ang pinagserbihan mo, yung church magisterium mo. Hindi Diyos, tao lang. Yung sinasabi doon sa reasonable service with God. Heavenly. Romans 12 verse 1 to 2. Yun ang alay natin. Pagserbihan ng Diyos, hindi tao. Hindi rin tayo. Sacrifice na natin. Kasi yung sacrifice, hindi naman talaga sacrifice yun eh. So sa atin, maganda yun. Yan talaga kung gusto mo maging banal. Kung hindi ka banal, sakripisyo talaga. Mabigat kasi ikaw hindi banal eh. Anti-evangelical ka. Pag evangelista ka, na-influence ka ng Espiritu Santo, hindi na pabigat yun. Yung gusto mo nga, ganun yung gagawin araw-araw. Para banal ka sa tingin banal ka sa tingin ng Diyos. At talagang hindi lang sa tingin, banal ka sa Espiritu. Nanahan sa iyong sarili, sa iyong puso pa. Anong problema? Nandyan na eh. Ang edukasyon, hindi magnakaw. You cannot steal education. Saan yun? Sa utak. So, at sa puso. May turo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo manakaw ba? Walang makanakaw. Maliban ako ang Diyos. Ayaw mo talaga sa Espiritu Santo. Depende sa iyong gusto. Ikaw mamili. Kasi ang Diyos hindi naman merasa. Mayroon tayong freedom of choosing the free will. We have the free will, 1 Peter 2:16. Ito, mag-move on ka na, RJ. Bakit ka sa Risto? Unang-una, hindi kayo sumunod sa gobyerno. Ang sabi ng gobyerno, magpa-Risto. Hindi rin kayo sumusunod sa Diyos. Kasi sabi nyo, sumunod kayo. Pag hindi kayo sumunod sa gobyerno, hindi rin nasusunod ang Diyos. Pag foundation sa gobyerno, hayaan mo sila. Sa labas kasi sila eh. Kagustuhan na yun. Freedom na yun. Hindi na namimilit ang Diyos eh. Ang salita na legal at sa evangelical, hindi namimilit ang Diyos. Basta kung ano lang gusto ng gobyerno, may kaharian ng Diyos na magturo sa'yo ng mabuti. Ang Espiritu Santo ang magturo kasi ang Espiritu Santo naghari ang Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga may Espiritu Santo kasi pag walang Espiritu Santo, pati gobyerno mali na rin. Hindi na logic o correct thinking. Hindi logical yan, RJ. At wala namang kwenta yung gobyerno yan eh. Sa gospel sa kaharian ng Diyos. Ang importante sa kaharian ng Diyos, alam mo ang tama at mali. May aklat na, yun ang kailangan natin mabasa. Hindi pwede na, ito ba, si Soriano na parisot, yun ba ang conclusive? No. Requirement lang ng gobyerno yan. See? Requirement yan, hindi nyo lang paniwalaan. Ang sinusunod namin, yung turo ng Espiritu Santo sa loob ng kaharian ng Diyos. Sa labas o yun, jurisdiction ng tao, lalo na sa Pilipinas. Hindi sila ang paghaharian ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya nga, may Espiritu Santo ng Diyos. Kaya makita natin pagkaiba ng gobyerno at sa kaharian ng Diyos. As 20th century na, mga Katoliko. For how many centuries, bulag pa rin kayo. Hindi pa rin nakita ang kalooban ng Espiritu Santo. Hindi nyo pa rin nakita ang Espiritu Santo na nanahan sa ating nakita. Hindi nyo pa rin naunawaan na may Espiritu Santo sa ating puso. At hindi nyo pa nakita ang kalooban ng Espiritu Santo na sa ating puso na magbabasa rin sa aklat. Aklat ang babasahin natin. Hindi sect. Memorize yung sect, ang incorporator, pero ang aklat ng Diyos, wala kang alam.
O anong kalooban ng Diyos? O paano maghari ang Diyos? Sa church magisterium ba? Naghari ba ang Diyos sa kanilang puso? Naghari ba na may Espiritu ba sa Santo sa kanilang puso? Kalaban pa nga ng Espiritu Santo sa aral sa kanilang puso galing? Di ba ibang gusto ng church magisterium? Will of the church magisterium, mga tao? Mga sinungaling pa. Laban sa turo ng Espiritu Santo, kalaban pa. Ang ama ng kasinungalingan, ang demonyo. Sinasabi ko na sa ibang chapter. 8:43 to 47 of the book of John. Book of John. Move on na Catholics. Be logical. Be logical. That is the science of correct thinking. You are illogical and anti-evangelical. You are not evangelical. Abuse your free will against the evangelical will of God, against the Holy Spirit. You go against the Holy Spirit, there is no forgiveness. See? That is the teacher in our hearts, who lives in our hearts, that those who oppose, who not believe that, you do not believe also God with the Holy Spirit, with His Holy Spirit in His heart, and also in our heart. You are calling us a liar, the children of God, and you are calling the Father a liar, and you are even calling the Holy Spirit a liar. Because this Holy Spirit lives in our hearts, including the heart of God. Teaching us the will of God, also in our heart, with the Holy Spirit. That's why God rules us with the Holy Kingdom. God rules us with the kingdom in our heart. With the gospel. This is evangelical kingdom. The gospel of the kingdom of God. 1:14 of the book of Marks. That is again literal. You have to ask again your lawyer. Do not ask your theological priest who study exegetical, non-legal. Our exegesis is legal. That is true. That is not bias. Even adapted by the court. And even can be used biblically. And even without that our biblical will of God is still in accordance with the legal. That's a problem with Satan. He doesn't study legal. See? He is the God of philosophy. But he is the God of illogical philosophy. He is the God of law. That's why in the philosophy, there is fallacy. That is also the study of philosophy. One of the studies in studying philosophy. Not logical. And there is also logical in the study of philosophy. So, your philosophy is fallacious, illogical. Our philosophy is logical, and we are evangelical in our philosophy. Logical, we use logical in serving God, not church magisterium who are humans, not even the angels. In serving God, who has the Holy Spirit in His heart and in our hearts, being born of God with His Holy Spirit. Through His Holy Spirit. 3:5 of the book of John. Time check. 1 hour and 43 minutes. And this is part 2. Brothers and sisters. It's time. Goodbye for now. And see you in the part 3. In our third live discussion with RJ Senior. In his page, in his streaming video. And of course, we have to thank God for always enlightening us the importance of the will of God and the importance of the Holy Spirit in us. We should not focus on Soriano because that is just a requirement of the government. We have to obey, and it is not conclusive evidence that our faith must be in the not taught by the Holy Spirit is in that sect. No way. That is just requirements of the government. We followed, and the Catholics are not registered, and that is the requirement. They do not follow the government. They are anti-God, and they are colorob in the eyes of the law. We are not colorob in the Philippines because the law in the Philippines require why the church in early times was not registered, because that is the law of Israelite. See, and also of Israelite who believe Judaism agree the registration, and even now Judaism is not registered in the kingdom of Israel.
ruled by man. Not by God, because God rules spiritually within our hearts. See? The circumcision of our hearts. 2:27 of the book of Romans. Not in the flesh. And that circumcision, that holiness, can be done with the Holy Spirit in us, teaching the gospel. Not Tanakh, as a law. That's why it is called the law of faith. Placed in our heart, not in the stones, like the Old Testament. 2 Corinthians 3, verse 4, verse 2 to 4. Thank you, God. A God with His Holy Spirit who also lives within our heart. Thank you, God. Glory be to your kingdom. Glory be to the Holy Spirit. Glory be to Jesus Christ. And foremost, to God be the glory. All the praises is to God our Father. Thank you, God. Forgive us always our sins, as you will. The sin that is unintentionally committed and unintentionally omitted. So, that is omission. Unintentionally. And in the law, omission is not doing the will of God intentionally. When God is expressed according to your power, according to your talent, if you do not do, that is also a sin. That is omission. Other than the words opposite of commission, still against the law. Violation or omission against the law. It is also a sin. 1:3-4 of the book of John. And thank you. My baby is still asleep. He cannot say to our Father be the glory. Thank you. See you in the third video, third part.